Binatikos samahan ng Transport Group ang kasalukuyang administrasyon dahil sa umunoy kawalan ng konkretong plano para maiwasan ang profiteering ng ilang mga oil companies na umaabuso umano sa gitna ng nagbabadyang krisis sa langis. TJ Mendoza sa balita. Sa harap ng krisis sa langis na nararanasan sa bansa, humihirit ng 5 pisong taas singil sa pamasahe ang grupong Piston sa Land Transportation and Regulatory Board o LTFRB. Ang huling increase ng pamasahe ay noong October 2023 pa na kung saan ay hindi naman na 4 yung pagtaas kundi lalong nagtutuloy-tuloy yung pagtaas ng presyo ng diesel. Yan ang naging hiling ng grupo na isusulat raw nila sa LTFRB sa March 16. Bunsod pa rin ng tumitinding digmaan sa Middle East. Sa pagtataya ng grupong Piston, malaki ang nawawala sa bulsa ng mga ordinaryong driver ng mga pampublikong transportasyon. Sa kada 30 liters raw na nakokonsumo ng mga tsuper, lugi sila ng 1,815 pesos kada araw dahil pa rin sa pagsirit ng presyo ng gasolina. Sa datos ng LTFRB na nabanggit ng grupo, mayroong 128,864 na bilang ng mga traditional jeepney sa bansa. Naglaan raw ang gobyerno ng 2.5 billion pesos na fuel subsidy sa mga traditional jeepney. Suma total, 15,564 pesos kada unit ang matatanggap ng bawat driver. Pero mas maliit po yan dahil batay po dun sa sinasabi mismo ng LTFRB ay na-monitor natin ang ilalaan lang per operator ay 5,000 pesos sa mga traditional, 12,000 naman sa mga modern na mga minibus. Kaya ganun lang po kaliit yung matatanggap. Ang grupong Liga ng Transportasyon sa Pilipinas naman o LTAP may pinuna sa mga oil companies na ginagatasan ng mga motorista sa maagang pagtaas ng presyo ng gasolina. Kadideklara lang noong Thursday last week na itaas nagkaroon ng gera. Biyernes nagtaas na kaagad yung mga iba-ibang mga oil refilling station. Sinang-ayunan naman ng grupong Lawyers for Commuter Safety and Protection o ng LCSP ang suwestyon ng mga transport group. Ang grupong protekta sa mga mananakay may panawagan rin. Ang aming pakiusap, sana ay maipasan at gawin naman ni Presidente na yun ngang excise tax ay hindi pansamantalang isuspend at saka yun sa VAT. Pagtataya ng transport group, 6 pesos ang dagdag tax sa mga petroleum products dahil sa excise tax at 9 pesos naman dahil sa value-added tax. 15 pesos ang mababawas sana sa mga produktong petrolyo sakali mang pansamantalang alisin ang mga ito. Ang ekonomistang si Prof. Astro del Castillo naman, walang nakikitang masama sa pansamantalang pagtatanggal ng excise tax at ng VAT. Pero tingin po natin, kaya naman. Huwag lang blanket Kasi po pag blanket removal ng VAT, medyo kami bilang ekonomista, mangangamba. Kasi po mababawasan yung source of revenues natin na talagang nagpapaikot dapat sa ekonomiya natin. kanina nanawagan din ang ilang grupo na suportahan ang sektor ng mangingisda at ng mga magsasaka, bunsod ng pagtaas ng presyo ng gasolina. Pinuna rin ng grupo ang Marcos administration dahil sa tinawag nilang no concrete plans para maiwasan ang profiteering sa mga oil companies na umaabuso sa panahon ng krisis. TJ Mendoza para sa mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.